Nahalo to. Yung iba nilalagyan pinala na ng pipino o kaya mangga. Yan. Mayroon po ako dito kanain yung dilis na nahuhuli sa tubig alat. Yan. Nandito kasi kami sa parteng probinsya ng Thailand, kaya madalang kami makachamba ng ganto. Nadaanan ko sa palengke kanina, hindi ko na pinalampas. Yun nga lang, tagal linisan. Natanggalan ko na po ng ulo mga kanayon. At ngayon ay tatanggalan ko naman ng tinik. Masarap to yung dinidip fry. Pero parang medyo naglalaway ako sa kinilaw, kaya gagawin ko to ng kilawin. Gusto ko kasi medyo malinis siya, para wala na yung mga tinik na ganyan, yung mga sumasabit-sabit pa. So ko puro laman. Tsatsagain ko na nga lang to. At habang naglilinis nga po ako, gusto ko lang pasalamatan si Kanayong Marvin Calaboso all the way from Malasigi, Pangasinan, na lagi daw nagugutom pag napapanood po yung mga upload natin. Thank you so much. At kay Kanayong Josephine Talavera na isa din daw po mahilig sa mga pagkain bukid, kaya lagi din nakatutok sa ating mga upload. At kay Kanayong Anthony Molino ng Awang Cotabato. At saka nag-request po siya na ginataang dalag, so gagawin ko po yan sa mga darating na upload ko kanayon. At saka kay Mark Alyangan and family, shout out daw po na galing naman sa Itchagi, Isabela. Thank you so much po mga kanayon. At sa may mga request po dyan or mga pa-mention, mag-drop lang po kayo ng comment sa aming YouTube at doon po kami kumukuha ng screenshot para mabasa ko. Time check mga kanayon, alas 10 na ng umaga, araw ng linggo. Inumpisahan ko itong linisan alas 10 ng umaga, araw ng Sabado. Tama na siguro to. Piprituhin ko na lang itong iba. Ayoko na. Eto na po yung nalinisan ko mga kanayon. Pero bago ko siya rikaduhan, ibababad ko muna siya sa suka. Kahit pa paano kasi meron pa rin yung mga maliliit na tinik na hindi ko natanggal. Eto suka, yan na yung tutunaw. Magpapalambot sa mga natirang tinik. Mamaya pag tinimplahan ko yan, hindi ko na yung gagamitan na suka. Kalamansi na lang. Ay bababad ko muna ganyan mga 30 minutes to 1 hour. At talagang luto. A few moments later. Halos mag-iisang oras na po siyang nakababad. At pwede na siguro yan. Tatanggalin ko na to suka. Hindi ko na siya isasama. Kasi andyan na yung pinagugasan, yung lansa niya at saka yung ibang dumi. Asin. At saka itong mga ginayat kong luya. Yan, pinakamainam. Pag nagkikilaw dapat laging may luya. At saka madaming sibuyas. Paminta. Kalamansi. Kaya hindi ko na ginamitan ng suka ngayon kasi kalamansi na yung lalagay ko. Okay. Nahalo to. Yung iba nilalagyan pinala na ng pipino o kaya mangga. Yan. Pero sa akin okay na to. Kasi wala akong nakitang mangga kanina. Thank you Lord for this food. Bless this. In Jesus' name I pray. Amen. Talagang ginutom ako. Ang tagal paglilinis. Good. Smooth na wala ng tinik at saka lambot na nung laman. Yun ang kagandahan pag naibabad sa suka. Lulutuin niya yung mga tinik. Matrabaho nga lang po pero mas masarap kainin pag ganyan. Yung malinis. Yung iba kasi may mga ulo pa. Tinik. Uy. Tipid-tipid ng kaunti. At maliban sa pang-ulam, meron pa mas magandang patutunguhan to. Kaya sa mga nakakaintindi dyan, alam nyo na po kung ano yun. Sarap pa rin.
Sa susunod naman, tanigi. Nakabili ulit ako ng tanigi. Gagawa ko niyang kilawin. Kilawing tanigi. Baka mapasa pa. Makalimutan. Yan. Ito lang yung ulamin ko. Ang kalahati yan, diyan ka lang. Stay put ka. Papababa lang ng kinain si kinayon. May patutunguhan ka mamaya.